Okay, good day everyone. So today's topic is all about multi-dimensional array. Okay, nung last discussion natin is the single array, from single array to two-dimensional array. And now we have the multi-dimensional. Okay, naglagay ako dito ng 3 kasi tatlo lang yung gagamitin muna natin. So in terms of multi-dimensional kasi, pwede kang magdagdag. Pwedeng 4, pwedeng 5, pwede lahat. Okay, hanggang 10 yan, pwede siya. So ngayon, hanggang tatlo lang muna tayo. Okay, multi-dimensional array, tatlo lang array muna ang gagamitin natin. So paano tayo magde-declare niyan? Meron tayo, for example, magde-declare ako ng multi-dimensional array. Okay. We have this, okay, gamit muna ako ng int. Okay, tama, dito type, int. And then, papangalanan ko itong multi-dim array. Multi-array. Yan yung pangalan ng array natin. And then, maglalagay ako dito mag-allocate ako sa memory ng 2. And then next, maglalagay ulit ako ng, okay, 3. And then, mag-allocate ako ng 4 na columns. Then, lalagyan ko si array natin ng laman. Once na nag-open ka, kailangan mo agad na mag-close para hindi ka malito. Okay? Close agad. Okay, ito yung open natin, open parenthesis. And ito yung close natin. Okay, next step natin, ilan yung ina-allocate natin sa memory? 2. Okay, 2. Tandaan nyo, 2 yan. So, maglalagay ulit tayo dito ng open bracket. And then, i-close mo siya ulit. Para hindi lang kayo malito. Okay. Okay, 2, tama. 2 yung inallocate natin. So, maglagay ka dito ng comma. And then, mag-open ka ulit ng 1. Since 2 yung inallocate natin. Then, sa baba niya, lagay tayo ulit ng close bracket. Okay, ito na siya. Okay, 2 ang inallocate natin. So, yung 2 dito, ito yung 2 bracket mo. So, para hindi ka malito, lagyan mo kaagad ng indices. Lalagyan natin ng indices yan para hindi tayo malito sa pag-display. Okay, pag in-access natin si array, hindi na tayo malilito. Okay, lagyan natin agad ng indices. Okay. Ang indices nito, malamang nag-uumpisa sa 0. And ang indices nito, malamang nag-uumpisa sa 1. Okay, so tapos na tayo dito sa 2. Okay, tapos na tayo sa 2. Next is, punta naman tayo kay 3. Okay? Ano naman si 3? Paano naman natin gagawin yan? So, sa loob ni bracket ng ating indices 0, ilalagay natin yung 3 allocations. Yan, 1. And then, 2. Copy na lang natin para mabilis.
Okay. Yan yung tatlo. Ilipat ko lang dito para hindi kayo malito mamaya. Ito yung tatlo na tinutukoy natin. Yan si tatlo. Nag-allocate tayo ng 3 rows. Ito siya. Okay, wait. Ito si tatlo. Okay, yan yung tatlong inallocate natin. Okay, paano naman sa baba? Dito tayo. Okay, so since tatlo dito, tatlo rin dito sa baba ang ilalagay natin. Kasi dalawa yung dineclare natin dito na allocations. Ibig sabihin, itong si indices 0, meron siyang tatlong rows. So, dapat meron ding tatlong rows si indices 1. Okay? Control C natin. Okay, meron din siyang ganyan. Okay. So, si indices 0, dapat meron siyang tatlong rows na inallocate natin. Si indices 1, meron siyang tatlong rows. So, ito siya. Ito yung tatlo. Galing din yan kay 3. Okay, next tayo. So, tapos na tayo sa pangalawa. Okay, dun tayo sa pinakalas. Sa 4. Okay, 4 yung i-allocate nating columns. Dito na tayo maglalagay ng numbers. Okay? So, before tayo maglagay ng numbers, kailangan muna natin maglagay ng indices para hindi tayo malito. Okay, saan nag-uumpisa ulit ang indices? Nag-uumpisa sa 0. Tama, 0. Okay, 0 ito. 1 ito. 2 ito. Okay, 0 yan. 1 ito. And then, 2. Okay, yan yung indices natin. So, ibig sabihin yan, itong si 0 natin, indices 0, mula kay yan ko lang ng arrow. So, ito si 2. Okay, yan siya. Okay, ibig sabihin yan, itong si indices 0 natin, ito yung sakop niya. Yan yung sakop niya. Okay, itong si indices 1, ito yung sakop niya. Okay, ngayon. Okay, ito yung unang nalocate natin, 2. Ibig sabihin, meron tayong dalawang allocations. Ito yung 3, meron tayong tatlong rows. And then, dito sa 4, maglalagay tayo ng laman na ni array. Yan yung columns naman, pababa. Okay, lagyan ko lang ng color para maging makulay ang ating buhay. Kulay. Okay. Nasa 4 na tayo, tama? Maglalagay na tayo ngayon ng laman ni array, okay? Dito nga tayo sa yellow or red. Okay, eto siya. Maglalagay tayo ngayon. Maglalagay na tayo dito. Okay? For example, maglalagay ako ng number. Lalagay ako ng number. Okay, 4 ang lalagay nating number, tama? Okay, maglalagay ako ng number. Sige, 11. And
13, 14, 15. Okay, next, maglalagay tayo ulit dito. And we have the 2, 1, 4, 7. Okay, lalagay ulit ako dito ng number. Okay, 8, 9, 10. And then 3. Okay, next, lalagyan natin ng laman si indices 1. Lalagyan natin ng laman si yung indices. Yung mga indices natin, lalagyan natin ng laman nito. Okay, meron ng laman ang ating multi-dimensional array or 3, tatlo lang muna. Okay, so dito maglalagay lang ako dito ng saglit ng comma para hindi magka-errors. And okay. Okay, so yan na yung laman ng ating multi-dimensional array. Ngayon, paano ngayon natin siya i-see out? Tama? I-see out ngayon natin siya. So madali na lang siyang i-see out kasi meron na tayong nilagay na mga indices. Okay, sa columns wala pa tayong indices, maglalagay lang ako ng ating mga indices sa columns. Meron tayong indices na 0, 0, 1, 2, 3. Okay, paliitin ko lang to para hindi kayo malito. Okay, yan yung indices ni columns natin. Okay, saan ba yung mga indices na yan? Sige, sulat natin para hindi kayo malito. Yan yung si column 1. Ito si column 2. Si column 3. Okay, so nag-uumpisa ang ating indices sa 0. Okay, ngayon, paano ngayon natin i-display to na nilagay natin? Okay, madali na lang siyang i-display. Siyempre, mag-see out tayo. See out, kailangan natin mag-see out. Dito sa baba niya. Yan ko lang ito ng black. Okay. Okay, see out tayo. Tanggalin ko na nga lang ito. Lagay ko lang ito sa taas. Okay, see out. Okay, gusto kong i-display si 11. Paano siya i-display si 11? Okay, see out lang natin yan. See out. Kunin natin yung pangalan ni array, multi. Array, yan yung pinangalan ko. And then,
di-display ngayon natin si 11. Okay? Si 11, ang unang indices niya, 0. Ang pangalawang indices niya is 0 ulit. Ang pangatlong indices niya is 0 ulit. Okay, paano siya nangyari? Ang output niyan is 11. Okay, paano nangyari to? Okay, ganito siya. Ang unang kinuha natin ay si 0. Unang kinuha natin, itong si 0. Saan si 0? Okay, eto si 11. Saan kabilang si 11 sa indices dito? Dito ba? Or dito sa pangalawa? Okay, si 11 ay kabilang sa indices na 0. Kaya, 0 yung unang kinuha natin. Pangalawa, saan kabilang si 11 sa rows? Okay, dito tayo. Kukunin natin to. Kukunin natin yan. Saan siya kabilang? Kabilang siya sa 0 ulit. Okay, saan si 0? Ito si 0 natin. Kabilang siya sa dito. Okay, pangatlo. Saan kabilang si 11 sa columns? Dito. Saan siya kabilang? Dito ba? Or dito? Or dito? Or dito? Okay, kabilang si 11 sa 0. Okay? So, itong si 0, kabilang siya kay column na 0. Kaya ang output niya is 11. Okay, ngayon, gusto kong i-display si 5. Okay, i-display ko si 5. Ito, i-display ko si 5. Okay? Type lang natin Cout. Cout. Multi-array. Okay, saan kabilang si 5 sa indices? Okay, ang pinakauna, kabilang siya sa 1. Pangalawa, kabilang siya sa 0. Saan kabilang sa column? Kabilang siya ngayon sa 1. Okay, paano siya nangyari? Ano siya nangyari? Ganito siya. Okay. Block muna tayo. Saan si 5? Okay, unahin natin ngayon itong si indices na dito. Okay, kabilang si 5 sa indices na 1. Ito siya. Ibig sabihin, kabilang siya dyan. Pangalawa, punta tayo ngayon sa rows. Saan kabilang na row si number 5? Okay? Ito yung 0. Kabilang siya sa rows na 0. Okay? Kabilang si number 5 sa rows na 0. Okay, next. Saan kabilang na column si number 5? Okay, kabilang siya sa number 1. Okay, so ito siya. Itong si 1, kabilang siya sa rows na number 1. Okay, so ganyan lang. Ganyan kung paano tayo magdi-display ng array. Uunahin natin itong si indices na pinaka-left. Okay, yung pinaka-left natin, yan yung considered as rows. Yung pinakaunang rows. Inside the rows, meron na naman siyang rows and columns. Okay, ito ang lagi nating uunahin.
dito, and then in-next natin ito, and then last is the columns. Okay, meron tayong ginawa ditong programs na multi-array. Meron akong ginawa dito na multi-dimensional array. So, una, naglagay lang ako ng isang allocation. So, isa lang to. Isa lang ito. Okay. Sa pangalawang array, dalawa. So, ibig sabihin, dalawa yan. Isa. And then, dalawa. Okay, kung magdi-display tayo, ito yung display nya. Execute, compile, and run. Okay. So, ito yung una. 3, 4. Yan yung display ko. 0, 0, 0. 0, 0, 1. Okay, 0 siya. 0 ito. 0 din ito. And then, kabilang si 4 sa column na 1. So, yan yung discussion natin ng multi-dimensional array. So, paano naman pagka-apat? Okay, pagka-apat, magdadagdag ka lang sa bandang left ng, okay, dito ka lang din magdadagdag. So hanggang 3 lang muna tayo. On next discussion, doon ko di-discuss kung paano yung apat na multi-dimensional array. Okay, so dito ka lang din magdadagdag pag gusto mong magdagdag ng isa pa. Dito ka laging magdadagdag. Pag gusto mo pa ng dagdagan, sa left ka lagi magdadagdag. So, yan yung tinatawag na multi-dimensional array.